Nandito na ang napakalupit na Tagalog recap natin ng DC TV series na ang The Flash Season 1 Episodes 5 to 9. Kung hindi niyo pa napapanood ang Episodes 1 to 4 ay i-click niyo lang po ang link sa comment section. Oh shoot! Ang layunin ng channel na ito ay upang mas maunawaan sa Tagalog at mas ma-enjoy ng marami ang mga paborito nilang pelikula at mga palabas sa maiksing oras lamang. Wala po kayong mahahanap ng mga full movie sa channel na ito dahil labag po ang mga ito sa patakaran ng YouTube nang walang hinahawakang copyright. Isang araw ang isang security guard ay napansin na may isang babaeng nagnanakaw ng files sa pasilidad nila at nahulog nito sa daan ng isang bag na sumabog ng sobrang lakas sa gusali. Si Barry naman ay mabilis na nagtungo sa lugar at ang isang trabahador na mahuhulog mula sa gusali ay agad na niligtas ng bida. Kinaumagahan ay inimbestigahan nina Detective Joe at Barry ang gusali. Pagkatapos ay inalam ni Barry kung anong file ang planong nakawin ng babae kagabi. Pagbalik ni Detective Joe sa headquarter ay nalaman nila kay Captain Singh na sina General Eiling at ang militar na ang hahawak sa imbestigasyon sa gusali. Maya-maya ay dahil sa impormasyon na nakuha ni Barry ay nalaman ni Dr. Wells na si Beth Susie pala ang bomber at ang dating tauhan ni General Eiling. Ilang saglit paglabas ni Beth ng apartment niya ay mabilis na hinarang siya ni Barry. Nang natulak si Barry ni Beth ay sinabihan siya ng babae na hubarin ang suit niya na agad na ginawa nga niya bago ito sumabog ng malakas. Kalaunan pagbalik ni Barry sa Star Labs ay sinabi niya kina Cisco na pagdikit ni Beth sa suit niya ay sumabog ito dahil isa palang meta-human ang babae. Pagpunta naman ni Detective Joe sa Star Labs ay na-realize ni Dr. Wells na planong dakpin ni General Eiling si Beth para sa masamang plano nito. Makalipas ang ilang oras ay nalaman ni Cisco ang lokasyon ni Beth at agad na sinabihan nila si Barry na puntahan ang lugar. Samantala si Beth ay hinarap ang scientist na nag-eksperimento sa kanya noon at pagdating ni Barry sa gusali ay biglang nabaril ang babae ng mga sundalo ni General Eiling. Pero si Barry ay mabilis na tinoka si Beth bago makapasok ang mga sundalo sa gusali. Ilang saglit pagdala ni Barry kay Beth sa Star Labs ay pinaliwanag ni Dr. Wells sa kanya kung paano nakuha ng babae ang kapangyarihan niya mula sa pagsabog ng accelerator nila. Ngunit napansin ni Caitlin na isang tracker pala ang bala na tumama kay Beth. Pero agad na sinubukan ni Cisco sa ibang lokasyon ang kapangyarihan ni Beth habang sina General Eiling ay sumugod sa Star Labs pero hindi nila mahanap roon ang babae. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Maya-maya ay nalaman ni Barry kay Joe na gumawa si Iris ng online blog na may pangalan nito. Dahil naman posibleng atakihin din si Iris ng mga kalaban ni Barry ay napilitan siyang harapin ang kaibigan bilang ang Red Streak. Pinakiusapan ni Barry si Iris na itigil ang online blog niya. Pero pinaliwanag ni Iris na ginagawa niya yon upang maniwala ang mga tao na totoo ang Red Streak at upang maniwala na ang mga pulis sa kaibigan niyang si Barry na isang meta-human ang pumatay sa ina niya. Kinaumagahan ay nalaman ni Caitlin na upang bumalik si Beth sa normal ay kailangan nilang tanggalin ang mga shrapnel na pumasok sa katawan niya ngunit ikamamatay niya ito at labis na kinalungkot yon ng babae. Maya-maya sa pag-uusap ni Beth at Dr. Wells ay malalaman na ang babae pala ang dahilan kung bakit nalumpo ang doktor. Pero kinumbinsi ni Wells si Beth na patayin si General Eiling dahil hindi ito titigil na tugisin siya at ang iba pang meta-human habang nabubuhay ito. Ilang saglit ay nakipagkita nga si Beth kay General Eiling at sa mga sundalo niya. Pagkatapos ay naghagis si Beth kina Eiling ng maraming bomba na nalikha niya at nang hinarang siya ni Barry ay biglang binaril ang babae sa dibdib ng general.
Nais na sabihin ni Beth kay Barry ang tungkol kay Wells, ngunit binawian na siya ng buhay at tila nagsisimulang maging bomba ang buong katawan niya. Naisipan naman ni Barry na mabilis na ipunta ang labi ni Beth sa gitna ng malaking ilog ng Central City at doon sumabog ang katawan nito na tila isang nuclear bomb. Kalaunan ay inanunsyo ni General Eiling sa publiko na sinubukan lang nila ang bagong sandata nila sa ilog ng syudad at wala namang napahamak. Napunta ang eksena 5 taon na ang nakakalipas kung kailan galit na tumanggi si Dr. Wells kay General Eiling na gamitin ang isang asset nila sa operasyon ng militar. Pagbalik ni Wells sa Star Labs ay sinabi niya kay Gorilla Grodd habang nasa cage nito na hindi na siya kukunin ni General Eiling. Sa kasalukuyang panahon kung kailan ang isang magnanakaw na nakasakay sa truck ay hinabol ni Detective Joe. Ngunit nang pinagbabaril ni Detective Thon ang magnanakaw ay biglang naging bakal ang mukha nito. Ilang saglit ay nagawang ma-corner ni Barry ang magnanakaw at galit na hinagis nito sa kanya ang pinto ng truck. Ngunit nang sinuntok ni Barry ang kalaban ay nabalian siya ng kamay at sinuntok siya nito ng ilang beses hanggang sa napilitan si Barry na tumakbo palayo. Kalaunan ay nakita ni Caitlin si Barry sa Star Labs na walang malay at nagtamo ng maraming pinsala sa katawan at agad na ginamot nila siya. Kinaumagahan ay nalaman ni Barry sa police headquarter na ang magnanakaw pala kagabi ay si Tony Woodward na ang bully na kaklase niya noon sa eskwela. Sa sunod na eksena ay inimbestigahan ni Detective Thon at Barry ang truck na iniwan ni Tony at nakakuha siya roon ng mga dumi ng sapatos ng magnanakaw. Samantala si Tony ay binisita si Iris sa cafe kung saan siya nagtatrabaho at dahil sa blog niya patungkol sa Red Streak ay tinanong ng lalaki sa kanya kung sino ito. Ngunit dahil nalaman ni Iris sa TV na isa ng wanted na kriminal si Tony ay agad na kinuha nito ang cellphone ng babae at winasak. Pagsapit ng gabi ay dahil sa dumi na nakuha ni Barry ay nalaman ni Cisco kung saan nagtatago si Tony. Nagmadaling nagtungo si Barry sa isang abandonadong pabrika ngunit mabilis na inatake siya ni Tony at malakas na binagsakan pa ng isang shelf na mga kagamitan. Makalipas ang ilang oras ay nagamot na uli si Barry ni Caitlin pero pinaliwanag sa kanya ni Dr. Wells at Cisco na kapag kumilos siya ng mas mabilis pa sa sound ay posible niyang maatake si Tony ng napakalakas at mapabagsak ito. Maya-maya ay uminom sina Wells at Joe ng alak sa isang bar at nasabi ng detective na nalaman niya nakaraan lang na tinayo pala ng doktor ang Star Labs 1 buwan matapos mapatay ang ina ni Barry. Pagkatapos ay nagtakang natanong ni Joe kung anong ginagawa ni Wells bago ang pangyayaring yun. Ngunit tumanggi si Wells at sinabing alamin ni Joe ang tungkol kay Tess Morgan. Sa kasalukuyang yun ay napansin ni Iris na wasak na ang kotse ng ama niya sa labas ng bahay nila at bigla siyang dinukot ni Tony. Ilang saglit ay dinala ni Tony si Iris sa dating eskwelahan nila pero agad na inactivate ng babae ang fire alarm ng gusali. Hindi nagtagal ay nakarating si Barry sa eskwelahan at magaling na kinalaban niya si Tony habang umiiwas sa mga atake ng kalaban. Ngunit hindi nagtagal ay nagawang mabugbog si Barry ni Tony gamit ang isang bakal na tubo. Pero mabilis na tumakbo si Barry palayo kay Tony ng ilang milya at tumakbo siya ng mas mabilis pa sa sound upang maatake ang kalaban ng supersonic punch niya. Maya-maya ay nagising si Tony na nakakulong na sa particle accelerator ng Star Labs. Binunyag naman ni Barry kay Tony ang pagkatao niya at sinabing pareho silang nagkaroon ng kapangyarihan mula sa aksidente pero ginamit niya ito sa kabutihan. Kalaunan ay sinabi ni Joe kay Wells na nalaman niyang namatay pala noon ang kasintahan niyang si Tess Morgan. Pinaliwanag ni Wells na mula noong namatay si Tess ay naisipan niyang magsimula uli ng panibagong buhay sa Central City pero walang kinalaman ang pagtayo niya ng particle accelerator sa pagkamatay ng ina ni Barry. Samantala si Iris ay naisipan na pangalanan ng Red Streak sa online blog niya na si The Flash. Maya-maya ay habang nasa bahay si Joe ay biglang napalibutan siya ng lightning bolt ng lalaking nakasuot ng dilaw na suit. Pagkatapos ay pinagbantaan si Joe ng lalaki na itigil ang pag-imbestiga tungkol sa kanya kundi ay papatayin nito si Iris. 10 buwan na ang nakakalipas nung umakyat ang lalaking si Farouk sa isang tower ng kuryente upang mapanood ang pag-activate ng particle accelerator. Ngunit nang sumabog ang equipment ay malakas na nakuryente si Farouk sa tower bago siya bumagsak. Sa kasalukuyang panahon ay nag-imbestiga sina Barry sa isang lalaki na tila sinunog gamit ang napakalakas na kuryente. Ilang saglit ay napansin ni Caitlin ang kasalukuyang pag-malfunction ng isang power station ng syudad at mabilis na pinuntahan nito ni Barry. Nakita roon ni Barry na hinihigop ni Farouk ang kuryente ng pasilidad ngunit biglang hinigop rin ito ang kapangyarihan niya ng ilang beses bago umalis ng lugar. Maya-maya pagbalik ni Barry sa Star Labs ay napansin ng grupo na nawala na ang kapangyarihan ng bida na labis na kinadismaya niya.
Sa sunod na eksena ay pinunta sa police station ang kriminal na si Tuckman upang ilipat ng kulungan. Samantala si Farouk ay galit na sinabihan sina Wells na papasukin siya ng Star Labs at nang hindi siya pinapasok ay hinigop niya ang kuryente ng buong gusali. Ilang saglit ay habang nagmamalfunction ang power supply ng police station ay natanggal ni Tuckman ang gapos niya at binaril ang ilang kapulisan. Pagkatapos ay ginawang hostage ni Tuckman sina Detective Joe at Iris kasama ng iba pang empleyado bago siya humiling kay Captain Singh ng isang helicopter kundi ay papatayin niya ang mga hostage sa loob ng isang oras. Kalaunan si Detective Thon na nagtatago sa sulok ay binaril si Tuckman ngunit may bulletproof vest pala ang kalaban at nabaril siya nito ng ilang beses. Ilang saglit ay nalaman ni Barry kay Captain Singh ang pag-hostage ni Tuckman kina Joe. Hindi nagtagal ay naisipan ni Barry na kumbinsihin si Farouk na kumalma ngunit sinisisi pala ng lalaki si Wells sa nangyari sa kanya at plano niyang gumanti rito. Mabilis na inatake naman ni Farouk si Barry at si Cisco ay sinarado ang pinto. Nagmadaling sinabihan ni Dr. Wells si Cisco na i-activate ang power generator ng gusali at nakipagkasundo siya kay Tony na patayin si Farouk kapalit ng kalayaan nito. Kasalukuyang yon ay pinunta ni Caitlin si Barry sa isang high-tech na equipment nila at doon niya siya kinuryente ng napakalakas upang maibalik ang kapangyarihan niya. Ngunit napansin ni Barry na hindi pa rin bumalik ang abilidad niya habang si Tony ay kinalaban si Farouk nang nakita niya ito sa daan. Hindi nagtagal ay inatake ni Farouk si Tony ng napakalakas na kuryente at nakita ni Barry na binawian na ng buhay ang lalaki at agad na tumakbo ang grupo palayo sa kalaban. Ilang saglit ay napansin ni Barry na bumalik na ng tuluyan ang kapangyarihan niya ngunit hindi niya ito magamit. Maya-maya ay naisipan ni Tuckman na patayin si Iris sa kabilang parte ng police station pero pinakiusapan siya ni Joe na hayaang magpaalam ang anak niya sa boyfriend nito. Pero palihim na binigay ni Eddie kay Iris ang nakatagong baril niya at kalaunan ay binaril ng babae si Tuckman. Sa kasalukuyang yon ay naisipan ng grupo na tumakas ng gusali sakay ng mga van nila ngunit mabilis na napigilan sila ni Farouk ng kuryente nito. Pero si Dr. Wells ay matapang na sinabi kay Farouk na siya ang tapusin niya at hindi sina Barry. Galit na inatake nga ni Farouk si Wells ng kuryente niya pero nang tatapusin na ng kalaban ang doktor ay doon na nagamit uli ni Barry ang kapangyarihan niya at mabilis na niligtas si Wells. Pagkatapos ay sinubukan uli ni Farouk na higupin ang kapangyarihan ni Flash pero hindi nagtagal ay bigla itong binawian ng buhay. Nagmadaling nagtungo naman si Barry sa police station at nakita niyang nadakip na si Tuckman at ligtas na sina Iris at Joe. Maya-maya ay nilagay ni Caitlin ang labi ni Farouk sa isang body bag at sinabi ng babae kay Barry na dahil mas lumakas na ang kapangyarihan niya ay kinamatay ito ni Farouk. Makalipas ang ilang oras ay dahil may abilidad si Farouk na higupin ang kapangyarihan ni Flash ay kumuha siya ng DNA sample sa labi nito. Isang araw ay tinitigan ng isang lalaki ang mga tao sa bangko ng Central City gamit ang mga pulang mata niya upang magkagulo at magpatayan ng mga ito. Habang siya naman ay nagnakaw ng malaking pera sa vault ng bangko. Ilang saglit ay dumating si Flash sa gusali upang pigilan ang mga tao na magkapatayan at huminto na silang lahat. Maya-maya ay sinabi ni Detective Thon kay Captain Singh na dapat na madakip nila si Flash dahil sa madalas na pagpunta nito sa mga crime scene nila. Pero tumanggi ang kapitan dahil dapat na mas mag-focus sila sa mga kriminal at hindi kay Flash. Pagsapit ng gabi ay dahil sa tracking device mula sa mga pera ay nalaman ni na Detective Joe kung saan nagtatago ang bank robber. Ngunit kinontrol ng kalaban ang pag-iisip ng isang pulis upang makatakas at bago matamaan sina Joe ng bala nito ay mabilis na niligtas sila ni Flash. Pagkatapos ay biglang pinana ni Green Arrow ang pulis ng ilang beses at agad na umalis ito ng lugar. Kalaunan ay nakipagkita si Barry kina Felicity at kasama si Green Arrow ay pinaliwanag ng grupo na napunta sila sa syudad upang madakip ang lalaking gumagamit ng kakaibang boomerang na yon. Naisipan naman ni Barry na itakbo si Felicity sa Star Labs ngunit nasunog ang damit ng babae pero agad na binigyan siya ni Caitlin ng jacket. Pagkatapos ay nagpatulong si Felicity kay Cisco na mapag-aralan ang boomerang. Samantala si Arrow ay inalam sa may-ari ng gusali ang pangalan ng bank robber na nagrente roon. Kinaumagahan ay sinabi ni Oliver kay Barry na ang pangalan ng bank robber na hinahabol nila kahapon ay si Roy Bigelow. Maya-maya ay nalaman ni Cisco sa satellite nila ang lokasyon ni Roy at mabilis na pinuntahan ni Barry ang isang abandonadong gusali kung nasaan ang kalaban. Subalit nang inatake ni Barry si Roy ay biglang nakita niya ang mga pulang mata ng kalaban at nagmadali itong tumakas ng gusali. Maya-maya ay habang nasa kotse sina Eddie at Iris ay mabilis na nilabas ni Flash ang detective mula sa sasakyan. Pagkatapos ay galit na inatake ni Barry si Eddie dahil sa plano nitong pagtugis sa kanya.
Pero nang tatapusin na ni Flash si Eddie ay agad na ginapos siya ni Green Arrow at pinatakas niya sa lugar ang magkasintahan. Ngunit malakas na hinila ni Barry si Arrow at pinunta sa isang iskinita. Inatake naman ni Green Arrow si Flash ng explosive na palaso at umikot si Barry kay Oliver ng sobrang bilis. Sinubukan ni Arrow na lumayo kay Flash subalit agad na pinutol ni Barry ang lubid niya at napilitan siyang bumaba. Pagkatapos ay nagkaroon sina Flash at Green Arrow ng napakainit na bakbakan pero hindi nagtagal ay nagawang mabugbog ni Barry ang berdeng vigilante. Mabilis na sinaksak ni Oliver si Flash ng palaso sa hita at ginapos niya ang katawan ni Barry sa tapat ng van ni na Dr. Wells na may iba't ibang kulay na strobe light upang mawala ang pagiging agresibo niya. Humingi naman si Barry ng pasensya kay Oliver at maya-maya sa pagtutulungan nilang dalawa ay nagawa nilang madakip si Roy at maikulong sa particle accelerator. Kinabukasan ay ibinalita ni Thawne kay Iris na pumayag na si Captain Singh na tugisin nila si Flash dahil sobrang mapanganib ito. Maya-maya ay kinausap ni Flash si Iris upang humingi ng paumanhin at pinaliwanag sa babae na nawala ang kontrol niya sa pag-iisip ng dahil sa isang metahuman. Ngunit inis na sinabihan si Flash ni Iris na wag na siyang kausapin kahit kailan. Samantala ay makikita si Ronnie na isa ng homeless at nang nilapitan siya ng dalawang magnanakaw ay biglang piniliyab niya ang buong katawan. Sa sunod na araw ay habang nasa parking lot ng mall si Caitlin ay sinundan siya roon ni Ronnie. Agad na napansin ni Caitlin na may sumusunod sa kanya at nang nakita niya si Ronnie na nagliliyab ang katawan ay agad na tumakbo siya palayo. Sa kasalukuyang iyon ay biglang nag-alarm ang Mercury Labs at mabilis na pinatumba ng lalaking nakadilaw na suit ang dalawang security guard. Maya-maya ay inimbestigahan ni Barry ang insidente at nalaman nila sa scientist na isang lalaking sobrang bilis kumilos at nakasuot ng dilaw na suit ang pumatay sa mga guard. Agad na sinabi ni Joe kina Wells ang tungkol sa lalaking nakadilaw na suit pero na-realize ng doktor na malaki ang posibilidad na planong nakawin ng lalaki ang nalikhang takyo ng pasilidad upang maging mas malakas. Pagsapit ng gabi ay habang nasa laboratory si Barry ay napansin niya ang lalaking nakadilaw na suit na nasa kabilang building. Agad na hinabol ni Barry ang lalaki sa labas upang alamin kung bakit nito pinatay ang ina niya. Subalit mas mabilis kay Flash ang kalaban at habang binubugbog siya ng lalaki ay binunyag nitong noon pa niya siya kilala, hanggang sa kalaunan ay inalisan siya nito. Ilang saglit ay sinabi ni Caitlin kay Cisco na buhay si Ronnie at nagpatulong siya sa kaibigan na mahanap ang kasintahan sa parking lot ng mall gamit ang device ng lalaki. Hindi nagtagal ay nakaharap ni na Caitlin si Ronnie ngunit sinabi niyang hindi siya si Ronnie bago paliyabin ang katawan at tumakbo palayo sa kanila. Sa sunod na eksena ay kinumbinsi ni Joe at Barry ang head scientist ng Mercury Labs na ipahiram sa kanila ang tachyon device nila upang magamit ito ni Barry bilang patibong sa lalaking nakadilaw na suit. Kalaunan ay naisipan ni Barry na dalawin si Henry sa kulungan at sinabi niya sa ama na nahanap na niya ang lalaking pumatay sa ina niya ngunit nakatakas ito. Nasabi naman ni Henry na 17 taon ang ginugol ni Barry upang mabigyan niya ng hustisya ang pagkamatay ng ina niya. Pero yun na ang tamang panahon upang gawin ang nais ni Barry sa buhay. Maya-maya ay umuwi si Barry sa bahay nila at napagdesisyonan niyang aminin kay Iris na may gusto siya sa kanya dati pa noong mga bata pa sila. Dahilan ni Barry ay hindi niya ito maamin noon kay Iris mula nang mawala ang mga magulang niya dahil posibleng lumayo rin siya sa kanya. Sa kasalukuyang iyon ay naset na ni Cisco ang tachyon device na nagawa nilang trap para sa lalaking nakadilaw na suit. Hindi nagtagal ay nagtungo nga ang lalaki sa equipment at agad na na-trap ito roon. Nagmadali namang hinarap ni Wells at ni Joe ang lalaki habang nasa loob ng equipment. Ngunit nang tinanong ni Wells sa lalaki kung anong plano niya sa tachyon ay mabilis na pinasok siya ng kalaban sa loob ng equipment at binugbog siya nito. Agad na winasak ni Joe ang makina ng equipment ngunit nakuha ng kalaban ang tachyon at magaling na napabagsak niya ang mga pulis sa paligid. Kalaunan ay mabilis na nilabas ni Flash ang kalaban sa gusali ngunit binagsak siya nito sa isang kotse. Patuloy na binugbog ng kalaban si Flash pero hindi nagtagal ay inatake ito ni Ronnie ng apoy niya at napilitan itong umalis ng lugar. Pagkatapos ay lumipad si Ronnie palayo kina Flash. Sa sunod na araw ay matapos makarecover ni Dr. Wells mula sa mga pinsala na natamo niya ay pumasok siya sa sikretong chamber niya. Gamit naman ang flash ring ni Wells ay binuksan niya ang isang compartment kung saan nakatago ang dilaw na suit at nilagay niya rito ang nanakaw na tachyon device. Dito na nagwawakas ang ating astig na palabas at nasa description ng video ang kasunod.
Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.